Ikaw ba, nakabukod na kayo ng bahay at hindi na kayo umaasa sa magulang nyo? At kayong dalawa lang ng partner mo magkasama sa bahay? Sobrang sarap sa pakiramdam, di ba? Kapag nakabukod na kayo ng jowa mo or nung asawa mo. Solong-solo nyo yung paligid, anytime pwede kayong matulog at gumising kung anong oras nyo gusto. Hindi kayo mahihiyang mag-away kasi wala namang kayong pinakikisamahan, solo nyo yung paligid at hindi nakakahiya. At kahit anong ulamin nyo, kainin nyo, mag-ulam kayo ng tuyo, hindi nakakahiya kasi kayo lang dalawa. Basta sobrang luwag sa pakiramdam kasi nga kayo lang dalawa, wala kayong kailangan pakisamahan, kayong dalawa lang ang hari at reyna. Makakapundar din kayo unti-unti at saka kahit anong hayop pwede nyong alagaan. Ikaw din ba yung bumukod ng bahay mula sa magulang dahil ayaw mong bigyan ng sakit ng ulo yung mga magulang mo? Sinikap nyo talagang mag-partner na bumukod kasi nakakahiya nga naman dumagdag sa intindihin ng mga magulang nyo. At ikaw din ba yung anak na nakabukod tapos ang ayos-ayos ng tinitirahan mo? Umayos yung tinitirahan nyo kasi pinagsikapan yung mag-partner, unti-unti kayo nakapundar na maayos na gamit. Ang ayos-ayos na ng inuupahan mo, walang tumutulo, hindi binabaha o pinapasok ng tubig ang loob kapag umuulan. Pero sa kabila nun, ikaw rin ba yung anak na medyo nalulungkot dahil yung bahay mismo ng magulang or pamilya mo ay hindi ganun kaayos? Mabuti ka kasing tao at anak, may pakialam ka sa buhay ng iba, lalo na sa buhay ng magulang mo. Kaya minsan o madalas hindi mo maiwasang malungkot or magilty dahil ikaw maganda yung kinalalagyan or maayos yung tinitirahan tapos yung sa pamilya or sa magulang mo ay hindi ganun kaayos. May times na naiisip mo na sana kasama mo na lang sila o kaya inupa mo rin sila ng ganito kagandang bahay sa tabi mo. Alam kong ikaw rin yung anak na gusto nang madaliin yung pag-asenso sa buhay mo, yung pag-angat mo para matulungan mo na yung magulang mo at maalis sila sa hindi magandang sitwasyon at mailipat sa maayos. Yung willing ka talagang ibigay sa kanilang lahat ng kaya mo. Kaso ang realidad at ang katotohanan ngayon ay hindi mo pa kaya. Oo, medyo maganda o maayos yung tinitirahan or inuupahan mo ngayon. Nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw at kahit pa paano nakakapasyal ka. Medyo nakakatulong ka rin naman. Pero ang saklap lang minsan isipin na yun pa lang yung kaya mo sa ngayon. Kaya madalas talaga sa mga kagaya nating breadwinner o inaasahan, hindi nating maiwasang madaliin or nape-pressure tayo na umangat sa buhay dahil gusto na talaga nating tulungan, especially yung mga magulang natin. Oo, malamig at maayos yung tinutulugan natin pero sa gabi hindi tayo makatulog kasi iniisip natin sila, especially yung mga magulang nga natin. Tipong kahit maayos yung sitwasyon mo at dapat ka maging thankful, hindi mo pa rin maiwasang isipin syempre yung mga magulang at mga kapatid mo na paano ko kaya sila matutulungan, kailan ko kaya talaga sila maipagtatayo ng sarili naming bahay, mariregaluhan ng sariling sasakyan at bahay yung mga magulang ko, yung mga ganun ba? Alam mo naman sa sarili mo yung sagot, syempre kailangan mo magpakasipag at huwag talaga tamad-tama rin sa buhay. Kaso hindi mo talaga maiwasang isipin na gusto mong hatakin yung panahon para umangat ka na agad, ganun level, yung gusto mong makatulong na talaga sa magulang mo. Kaso syempre, hindi naman natin kailangan pahirapan yung mga sarili natin kasama ang mga jowa natin. Kahit pa may pangarap tayo para sa pamilya natin, hindi pa rin natin pwedeng pabayaan yung mga sarili natin. Kaso bakit ganun dito sa Pilipinas kapag nakabukod ka at maayos yung bahay mo, ichichismis ka na pinababayaan mo na yung mga magulang mo, ganun daw ang buhay ng mga magulang mo, tas ikaw daw pasarap daw. Nako! Akala naman talaga nila may alam sila kung paano ka tumulong. Gusto ata nila kasama sila sa mga tutulungan mo. Nasaan naman sila nung panahong lumalaban ka? Hindi nila alam ngayon na ang priority mo is yung pamilya mo at mga magulang mo. Kaya sorry na lang sila. Marites pa more. Hanggang doon na lang talaga. Anyway, may napanood nga pala akong misa sa TikTok. Sinasabi ni Father doon na huwag daw magigilty kapag inuuna ang sarili. Yun ang pagkakasabi ni Father. Siguro nakalagay talaga sa Bible yun. Madalas kasi talaga ako magilty kapag nagsasaya. Hindi ko maiwasang isipin yung mga magulang at pamilya ko. Pero pagkatapos ko mapanood yun, na-realize ko na tama nga. Punuin mo muna ang sarili mo bago mo punuin ang iba. Hindi mo masasalina ng iba kung ikaw mismo kulang pa. Tinamaan talaga ako sa sinabi ni Father. Kaya ikaw, kung breadwinner ka, huwag ka magigilty kung binibigyan ka ng tadhana ng chance para magsaya. Kunin mo yung chance na maging masaya dahil hindi tayo makakapagbigay ng saya sa mga gusto nating tulungan kung tayo mismo kulang pa o malungkot pa. Kaya sa mga breadwinner, huwag tayo mag-alala, i-bless pa tayo lalo dahil may pakialam tayo sa buhay ng mga mahal natin.